Nabulaga sa paninita ng mga otoridad ang mga motoristang inabutang nakakasagabal sa mga kalsada sa Pasay at Parañaque City. Bukod sa mga natikitan, may mga hinatak pa. Diyan tumutok si Oscar Oida, exclusive. Yung pinaradahan nyo po, sidewalk. Ang sidewalk dapat sa tao. Kinain nyo po ang sidewalk. Sermon at ticket ang inalmusal ng mga motoristang nahuling nakaparada ng alanganin sa Sukat Road sa Parañaque City kaninang umaga. Ang ilan halatang nagulat dahil pati MMDA Strike Force kasamang nanguhuli ng mga local enforcer. Alam naman natin, this road is a main road dito po sa City of Parañaque. It's a must that we really ensure that the roads are clear of any forms of obstructions. Lagi naman daw nanguhuli sa lugar ang mga tauhan ng Parañaque Traffic Management Office. Pero sa dami at kulit umano ng mga mahilig mag-illegal park doon, kinailangan na nila ng tulong. Hindi namin kaya yung iba, kaya maraming masyado ang mga nag-illegally park sa lupa ng Parañaque. Mahirap pag walang magtotow talaga. Bukod sa mga natikitan, may natow pa. Karamihan, mga customer ng ilang establishmento. Client po kasi kami dito. So wala namang available na parking kaya inakyat ko na lang. Sabi nila sidewalk naman daw pero so far sa tingin ko hindi naman. Walang lusot pati ang truck na ito na magkakarga lang daw sana ng materyales sa hardware. Pero sagabal sa daanan ang likod na bahagi. Ayun nga wala naman silang magandang paradahan dito po Daing pa ng ilang nagnenegosyo sa lugar. Sana naman mabigyan kami ng 10 to 15 minutes para mag-load at unload para lang naman ma-assist namin yung mga customer namin. These are the factors that affects yung traffic congestion dito sa Sukat. Alam naman natin na yung mga obstruction na yan, it really causes traffic congestion. Mula sa Sukat, nagpatuloy ang operasyon hanggang tramo sa Pasay. Nabulaga ang ilang mga tricycle driver na nakahimpil sa ilalim ng flyover. Naghantay sa pila. Dito muna kasi malilim po Mainit kasi po. Bago magtanghali, umabot na sa halos 50 ang natitikitan at 9 naman ang nahatak ng MMDA. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Isa na namang insidente ng umano'y mail-order bride scheme ang naharang sa NAIA kung saan isang Pinay ang pinagpapanggap na may asawang Chino para makapagtrabaho raw abroad. Nakatutok si Salima Refras. Biyaheng Shenzhen, China sana ang 20 anyos na Pinay at Chinese na nagpakilalang asawa niya nang maharang ng immigration sa NAIA Terminal 3. Kahit may marriage certificate mula sa Philippine Statistics Authority, kaduda-duda raw ang mga sagot nila sa immigration officer hanggang mabistong biktima ang Pinay ng pagiging mail-order bride sa China. Pumayag umano ito para makapagtrabaho abroad. Umamin ang biktima na nakuha lamang po nila yung marriage certificate through an agency. Nagbayad daw po sila ng 45,000 pesos doon sa ahente para po sa pagpoproseso ng marriage certificate. Silang dalawa po talaga ay hindi mag-asawa. Nasa kustudiya na ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT ang biktima at ang nagpanggap niyang mister para sa investigasyon at paghahain ng mga kaukulang reklamo. Bago nito ay ilang kaparehong kaso ang hinarang nitong mga nakalipas na linggo. Huwag papatol po sa mga ganitong offers dahil malaki po ang tsansa or posibilidad na tayo po ay maka-experience ng kapahamakan sa bansang pupuntahan natin. Pinaiimbestigahan naman ng Department of Justice sa NBI ang paglaganap ng mga dokumentong ito. Pag masyado ng rampant po yung pagpepeke ng mga public documents na ito, magkakaroon na ng mistrust doon sa ating mga ahensya na nag-i-issue ng mga valid documents na ganito. Kaya nababahala na po yung Department of Justice. Para sa GMA Integrated News, Salima Refra, nakatutok 24 oras. Pinakamabilis ang pagmahal ng bigas nitong Pebrero sa loob ng 15 taon, bagay na nakapagpabilis din sa inflation ng bansa. Sabi ng Agriculture Department, magmumura na po ang bigas pero sabi po ng NEDA, posibleng magmamahal ang pagkain dahil sa epekto ng El Nino. At nakatutok si Bernadette Reyes.
Matapos ang ilang buwang pagbagal, muling nakaramdam ng pagbilis sa inflation rate o antas ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa. Mula sa 2.8% noong Enero, pumalo na ito sa 3.4% nitong Pebrero. Kabilang sa mga dahilan sa mas mataas na inflation ay mas mabilis na pagtaas ng presyo ng pagkain gaya ng bigas. Sa katunayan, bigas ang may pinakamalaking ambag sa inflation. Ito na raw ang pinakamataas na rice inflation simula noong 2009 o sa nakalipas na 15 taon. Talagang patuloy siya na tumataas, no? Even month on month. Of course, may impact yung increases na nakita natin. At the same time, as I mentioned last month, na mababa kasi yung rice inflation last year mula January hanggang sometime July. Assuming na no reduction in the price and the movement will continue, we should be expecting high rice inflation until July or August this year. Mas ramdam daw ng bottom 30% households o yung pinakamahihirap sa bansa ang pagtaas ng presyo ng bigas. Ang magkakamag-anak nga na ito nagtutulungan para mairaos ang mataas na presyo ng bigas. Ambagan kami, magkakapatid, mga pamangkin. Kadalasan mga pamangkin. Share lang ako ng bawa, yung ulam, ganun po. Tapos yung kanin, na rin po ako, share na rin po sa kanila. Tiwala naman ng Department of Agriculture, pababa na rin ang presyo ng bigas, lalo't kasagsagan na ng anihan ng bigas ngayong Marso hanggang Abril, habang bumababa na rin ang presyo ng bigas sa world market. Mas marami ang inaasahan natin na bigas or palay na ma-harvest natin. So naturally during this time, pababa yung presyo ng farm gate ng palay, which in turn ay magda-drive down ng presyo ng bigas. Ina-expect natin na palalakasin yung harvest natin, yung production natin. Gayunman, ang National Economic and Development Authority o NEDA nagbabala sa posibleng epekto sa inflation ng El Nino na maaari raw magpataas sa presyo ng pagkain. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Sinampahan ng reklamo ang mayor at iba pang opisyal ng Taguig kaugnay sa pagpapasara sa isang parke at Aqua Sports Arena na pinamamahalaan ng Makati City Hall. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ang tensyonadong pagharap na ito ng mga tauhan ng Makati at Taguig Local Government na uwi sa pagsasampa ng reklamo ng 4 na individual laban kay Taguig City Mayor Lani Cayetano, City Administrator at ilan pang opisyal ng Taguig City. Reklamong illegal detention ang isinampa ng 3 habang grave coercion ang isinampa ng isa pa sa Taguig City Prosecutor's Office. Kaugnay sa pansamantalang pagsasara ng Taguig LGU sa Makati Park and Garden at katabing Aqua Sports Arena dahil sa kawalan umano ng permit. Una po, kaya yung dun sa illegal detention, kasi na-lock yung 5 gate noong park na wala silang lalabasan, walang entry and exit point. At saka pinigilan sila, walang warning, wala man lang warning, walang babala sa kanila na magkakaroon na makukulong sila doon sa loob. Hininga namin ng reaksyon si Mayor Cayetano at ang Taguig City LGU pero wala pa silang tugon. Para tiyaking hindi magkakainitan, binisita ni Interior Secretary Benher Abalos ang lugar. At pinagharap ang mga tauhan ng magkabilang panig na nauna ng nagtapatan sa parke. Trying to reach for both mayors, kina-clarify ko ano ba talaga issues dito. Is it about the building permit? Nang sa ganoon ay magawa natin ang solusyon nito between the two of them. I do hope that we sit down and really clarify the issues. Ang sitwasyon ngayon dito sa Makati Park and Garden, nasa labas na bahagi ng park yung mga empleyado ng Taguig City LGU. Tapos nasa loob naman yung mga empleyado ng Makati City. At makikita nyo nga, naglagay sila ng harang at naglagay din naman ng harang yung Taguig City LGU. Ang pakiusap na lamang sa kanila ng mga otoridad, sana hindi sila magkainitan. May mga pulis ding nagbabantay na wala raw papanigan. Pinapanatili po namin na ang peace and order dito sa West Rembo ay maayos at walang anumang tensyon na magaganap. Matatandaang naglabas ang desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing ang Taguig ang nakakasakop sa tinatawag na mga EMBO barangay na dating nasa jurisdiction ng Makati.
Pero ang Makati City inilalaban pa sa korte na kailangan ng writ of execution bago malipat sa Taguig ang mga ari-arian ng Makati na nasa lugar. Ang claim ho namin is we own the properties. May presidential proclamation din naman in our favor granting us the Makati Park. Responsibility po ng mga tao namin is to protect the city properties. That's why nandun po sila. Sagot naman ng Taguig City LGU, ang hakbang nila ay alinsunod sa kapangyarihan ng local government, mga desisyon ng Korte Suprema at mga lokal na ordinansa na nagbibigay ng otoridad sa mga LGU na i-regulate ang mga negosyo, kalakal at aktibidad sa kanilang lugar. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. At sa ating ulat panahon, hindi pa po opisyal ang tag-init season pero ramdam na ang mainit na panahon sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Sa datos po ng Pag-asa, naitala ang 42 degrees Celsius na heat index o damang init sa Tuguegarao City. Bukas ay posibleng ganyan din kainit, gayon din sa Apari, Cagayan. 41 degrees Celsius sa Cotabato City, habang papalo naman sa 40 degrees Celsius sa Etiague, Isabela at Calapan Oriental, Mindoro. Mga kapuso, ang maalinsangang panahon na nararanasan natin ngayon ay dala pa rin ng easterlies. Base po sa datos ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan bukas sa halos buong bansa. Maliban lang sa ilang bahagi ng Negros Provinces, bandang hapon. Mataas din ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng Mindanao, gaya ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Barm, Soc-Sargen at Davao Region. May malalakas na ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide, kaya doble ingat po. Mababa rin ang tsansa ng ulan sa Metro Manila pero magdala na rin ng payong panangga sa matinding init.